sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalaan kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na kamamatay. Ang kamatayan ay di nagahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kinahinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Purihin ang poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal iyong kanyang galit, at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin, o poon ko, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking panluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsasawa. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya,
sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman, ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong magaanan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mangailangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumuwid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa at pinagkalimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at bangsamo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kakapagpagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi napabuti kahit kaunti, bagkus lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong nyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga-linga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang
nagsasalita pa si Jesus, ay may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip, ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na. At namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nais ko pong umpisahan itong pagninilay natin yung sa karanasan ko po mga 80 pounds ago. 80 pounds ago po, ako po ay atleta po ako. Parang hindi na po halata, ano? Atleta po ako dati. Ako po ay tumatakbo ng 800 meters at saka nagti-triple jump po ako. Ngayon po, wala na po. Wala na pong kahit anong parang ebidensya na ako'y nag-800 meters at nag-ano. Pero dati nga po, natatandaan ko po yung coach namin kung ano-ano po yung mga pinagagawa sa amin. Dahil magkaiba po yung event na 800 meters sa triple jump, parang doble po yung trabaho ko. At talagang yung pagtakbo mo, halos mabingi ka na sa pagod, sa hingal. Parang mamamatay ka na. Tapos sasabihin pa ng coach, pagkatapos halos mamatay ka na, titigil, susukatin yung pulso. Pagkatapos ng 1 minuto, susukatin ulit. O, okay na kayo, takbo na ulit. Yung coach kasi namin, silver medalist sa Asian Games sa steeplechase. Ang steeplechase po ay matinding event po, halo-halong event. Halo-halong skill po ang kailangan doon. Hindi lang po kailangan ng stamina, pero kailangan din po coordination, kailangan yung timing, kailangan sukat na sukat yung takbo mo. Doon pa lang po, believe na po kami doon sa coach namin. Kasi siya po ay nagbibisikleta. Wala po siyang sasakyan. Nagbibisikleta po siya galing sa Nichols po hanggang Quezon City para pumunta doon sa kung saan yung training. Tapos ganun din siya pa uwi. Kaya sabi ko, hindi lang ito nanalo ng medal, pero isinasabuhay niya ang pagiging atleta niya. At dahil doon, kung ano man yung pinagagawa ng coach, gagawin namin. Kasi alam namin, mabuti yun para sa amin. At totoo, makikita mo yung progress mo sa sarili mo sa iyong training. Hindi ka lang basta napagod, hindi ka lang basta hiningal, hindi ka lang basta muntik ng mamatay, pero nakikita niyo po yung progreso, yung progress sa inyong yung paglago bilang atleta. Kung titingnan po natin, yung ating unang pagbasa, pinapahayag doon ng Diyos yung pagnanais niya na tayo ay maging mabuting tao. Na tayo ay hinilikha ng Diyos hindi para mamatay,
hindi para masira, hindi para mabulok lang sa libingan. Pero meron siyang maringal at dakilang pangarap para sa atin. Parang yung coach, meron siyang dakila at marangal na layunin para sa atleta. Sinasabi ng coach, gusto ko yung mabuting atleta. Sinasabi ng Diyos, gusto kitang maging mabuting tao. Gusto kitang maging mabuting Kristiyano. At lahat ng pagdadaanan mo ay makabubuti sa iyo. Parang sa akin, doon pa lang, parang magkakaroon ka na ng kapanatagan ng loob sa Diyos. Kasi lahat ng mangyayari sa atin, masama man o mabuti sa ating isip, ay makabubuti sa atin. Kaya kung tatanungin natin sarili natin, totoo ba yun? Paano kunyari nagkakasakit tayo, mabuti pa rin ba yun? Kung tayo ay muntik ng mamatay o namatay na, mabuti pa rin ba yun? Tulad ng nangyari o salaysay sa ating ebanghelyo, mabuti ba yun? Kung titingnan natin, sa isang banda sasabihin natin, nagkasakit nga tayo, paano naging mabuti yun? Pero kung titingnan mo doon, sa isang mas malalim na pananaw, hindi ba ang lahat na nagkakasakit, oo, totoo, may pananampalataya sila sa Diyos, magiging lalong incarnate, na i-inflesh ang kanilang pananampalataya sa kanilang ugnayan sa Diyos kasi sila'y nagkasakit. Ganun na lamang ang kanilang dasal. Ganun na lamang ang kanilang pagtitiwala. Hindi lamang sa Diyos, kundi sa lahat ng pinadala ng Diyos. Kaya makikita natin, yung taong nagkakasakit, nagiging mas mabuting tao. Oo, totoo, maraming pagsubok, maraming pag-angal. Pero kung titingnan natin, ang lahat ng ito ay makabubuti sa atin. Tatanungin natin, paano siya nagiging mabuti? Kasi tayo nagiging mas intimate sa Diyos. Yung panalangin natin, mas nagiging infleshed yung panalangin natin. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, lalong lumalalim. At nakikita natin sa ating buhay kung papaano ang lahat ng iyon ay nagkakaroon ng kaganapan dahil din sa pakikipaglakbay at biyaya ng Diyos sa atin. Ngayon ang tanong, kahit yung mamatay, okay pa rin? Yung mamatay, parang isang phrase ang sinasabi lagi sa liturgy ng misa sa patay. Ang sinasabi doon, life is not ended but changed. Nang sinasabi ng Diyos, not we are designed for forever. Likas sa atin ng forever, yung ating kaluluwa ay forever. Dahil ninanais ng Diyos na kahit tayo'y mamatay at mag-expire dito sa lupa, the life that we have after the forever will be with God. Kaya ang sinasabi sa atin ng Diyos, oo, kahit sa kamatayan, makabubuti pa rin para sa atin. Kaya para sa akin, ang paanyayan ng Diyos, una magtiwala sa Kanya, manalig sa Kanya, na lahat ng mangyayari sa atin ay mabuti. Pangalawa, huwag matakot sa sakit, sa mga hamon sa buhay, even sa kamatayan, huwag matakot. Tuloy ang buhay. Minsan lalong nagiging dalisay ang buhay dahil dito. Unang-una, dahil natututo tayong magtiwala sa Diyos. Tulad ng pagtitiwala ko sa coach. Ngayon po natatranslate yun. Dahil po sa pandemya at dahil may vaccination, hindi ko na po malusutan ang mga doktor. Doktor ko po itong ating commentator. At sinasabi niya, Bisha, ang taas ng blood pressure nyo.
Hindi normal ang 140/90. Kaya mga meron kayong 140/90, magpunta po kayo kay doktora. Pero yun nga matututo kang magtiwala sa doktor, matututo kang magtiwala sa mga urologist, matututo kang sa iba't ibang espesyalista, matututo kang magtiwala. Kasi makikita mo doon na hindi naman kanina nais na sila kumita lamang sa'yo. Nais nila na magkaroon tayo ng maayos o mataas na antas ng kalidad ng buhay. At para sa akin, parang yun yung sinasabi sa atin ng Diyos. I want you to have a very high quality of your life here on earth. A life that is filled with love, mercy, compassion. Kung tayo'y nagtitiwala sa Diyos, makikita natin kung ano yung mahalaga sa buhay. Oo, totoo mahalaga ang buhay. Minsan mahalaga, sasabihin natin, kailangan meron kang nakasubi. Pero kung nagtitiwala tayo sa Diyos, hindi ganun ka-importante na yung pagsusubi ng labis-labis. Mas natututo tayo maging maluwag sa ating pagbibigay, sa pagtulong sa kapwa. Na nakikita natin doon, dito naman tayo tinatawag ng Diyos na tayo'y instrumento ng biyaya ng Diyos. Na tayo tinatawag ng Diyos na maging instrumento ng kabutihan ng Diyos. At para sa akin, oo nga itinataas ng Diyos ang antas ng kalidad ng ating buhay. Hindi doon sa yung karangyaan ng buhay, pero yung ating pagkatao. Paano ba tayo magmahal sa ating kapwa? Paano ba tayo magmalasakit sa ating kapwa? Paano ba nating alagaan ang ating kapwa? Paano ba natin itinuturing ang ating kapwa? At para sa akin, ang Diyos ang pinakamagaling nating coach. Dahil hindi siya nagturo galing sa langit lamang. Si Kristo pinadala ng Diyos Ama para marinig natin ang tinig ng Ama. Para makita natin ang paggalaw ng Diyos. Para makita din natin ating dadaanan patungo sa Diyos. Hindi salita ang gumagabay sa atin. Tao at halimbawa niya ang gumagabay sa atin. Kaya sana, para sa akin, let us learn from Jesus what it means to obey the Father, what is good for us. Let us learn to see Jesus as an example, as a path, ang daan, na kung saan masusumpungan natin ang Diyos, na unti-unti tayong binabago ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal. Unti-unting dinadalisay ng Diyos ang kagustuhan niya para sa atin. At makikita natin doon, pakonti-konti, totoo nga, nagiging mas mabuting tao tayo sa ating kapwa. Tayo po ay magsitayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ipanalangin natin sa Diyos Ama ang lahat ng ating mahal sa buhay na may karamdaman. Magsumamo tayo at hingin natin ang pagpapagaling mula sa Diyos. Sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahan, ipagpatuloy nawa niya ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento at pagkakawang gawa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patuloy nawa silang maging mahabagin at mapagmalasakit sa mga may sakit. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa buong daigdig, malampasan nawa natin ang mga pagsubok hatid ng pandemyang COVID-19 sa pamamagitan ng tunay at buong pusong pagmamalasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga natitipon ngayon, masundan nawa natin si Jesus sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga biyayang ating tinanggap sa mga kapatid nating nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang mga minamahal, makatagpo nawa sila ng paglingap mula sa Panginoong nagkakaloob ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming banal, isinugo mo sa amin ang iyong anak upang pagalingin ang aming katawan, isip at kaluluwa. Ipagkaloob lagi naming pakinabangan ang kanyang kapangyarihang magpagaling ngayon at magpakailanman. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamis ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Oong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong Aba at makasalanang lingkod at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiak niya sa puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kabiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na parabagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Katawan ni Kristo, Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming may iaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsupo para sa ilang announcements. Ang diocese po ay meron pong educational system. Ibig sabihin po ay nangangasiwa po ng 9 na eskwelahan. Isa po dito yung Good Shepherd Cathedral School. Pero marami din po na mga maliliit na eskwelahan na kung saan, kung sila lang po ang parang mangangasiwa sa sarili na lang maliliit na eskwelahan, ay hindi po kakayanin.
Kaya nangyayari po, nagtutulong-tulungan po itong mga eskwelahan po na ito na maipaabot para sa lahat ang Catholic education. Kaya po, nananawagan po itong RCBN educational system o education system na tumatanggap na po ng enrollees from grade 1 o kindergarten, grade 1 to grade 12. Magtanong na lang po either dito po sa opisina o sa at RCBN ES 2002. Pangalawa po ay naghahanap po ng mga volunteers ang mga lay ministers, MBG, yung sa music po, yung mga choiring MLM, yung greeters and collectors, yung SOCOM, naghahanap po ng mga volunteers. Kung nais nyo pong mag-alay po o magtabi po ng konting oras at konting lakas, konting panahon para dito sa mga ministries po na ito, it will be greatly appreciated. Ikatlo po, pinagdiriwang po natin ngayong taon na to hanggang next year, yung 500 years of Christianity. At isa po sa ginawa po natin ay nagbukas po tayo ng mga Jubilee doors o Jubilee churches na kung saan yung pinagdiriwang po natin ay malalim nating mararamdaman. Sa Makatwid nga po, meron nga po ngayong passports na. Napakaganda po ng passport. Binigyan po ko ng sample ni Monsignor Romy Ranyada. Napakaganda kasi may maiksing history ng simbahan ng Jubilee Churches. Ano yung mga kailangan gawin para matanggap po natin yung indulhensya? Ano nga bang indulhensya? Ano yung holy door? Pinapaliwanag po lahat doon. Tapos may mga konting prayers pa po. Kaya ang para sa akin po, napakaganda po siya na parang hakbangin para ma-appreciate po natin itong Jubilee Churches. Hindi lang po siya basta itinakda ng ganyan, pero makikita natin na may pagpapalalim ng pananampalataya. Dahil kung tutuusin naman po, lahat naman po tayo ay pilgrims lamang dito sa mundong ito. Hindi po ito ang ating permanent residence. Ang totoo po nating residence ay sa langit. Ikaapat po, yung ating Shepherd's Garden of Resurrection, yung Columbari po, ay meron po 137 units na lang po. Napakaganda pong alay po ito ng simbahan para sa ating lahat, na kung saan regular po napapagdasal, regular po na nabibisita, regular po nalilinis. Ang lahat po nito ay serbisyo po at pag-aalay po ng simbahan para sa mga nawalan po sa buhay. Tapos meron din po tayong souvenir shop na kung saan makikita po natin mga libro, mga religious items, articles na pwede pong makatulong po sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kung titingnan po natin, isa lang po yung hinihingi sa atin ng Diyos. Diyos na ang pupuno sa ating pagkukulang. At ito po yung mas malalim na pagtitiwala sa Kanya. Kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya, hindi po magiging mahirap sa atin yung mga pinagdadaanin natin sa buhay. Mararamdaman lagi natin yung presensya ng Diyos, yung paggabay ng Diyos, yung pagtuturo ng Diyos. At sa bawat hakbang, nararamdaman natin na tayo ay Kanyang sinasabayan. Pagtitiwala sa Diyos. Minsan tayo naiiwan sa yung mga panlabas lamang na devotion. Pero kapag ito'y sinubukan, parang mababaw pa rin ang ating pananampalataya. Itong pandemya po ay mahabang pagsubok sa ating pananampalataya. At para bagang hindi pa natin alam paano magtatapos ito. Pero patuloy po ang pagpapalalim din ng ating pananampalataya. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Ang lahat po ay magkakaroon ng kaliwanagan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Gawaran nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos ang inyong paglalakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.